Sige, umalis ka. Subukan mong lumayas. Hinamon ako ng mayaman kong asawa. Sinabing, hindi ako tatagal ng 1 linggo nang wala siya. Simple kong ibinagsak ang aking mga susi sa granite na counter ng bahay na siya ang nagbayad. Kinabukasan din, nagkandara pa sa pagtawag ang kanyang boss at ang kanyang ama. At ngayon, hindi na magkandaugaga ang bangko sa kakatawag. Ano ba talagang tinulak mong gawin niya? Hindi ka tatagal ng 1 linggo nang wala ako, Mila? Ibinaba ni Anton ang kanyang crystal tumbler. Ang makalan sa loob nito ay kumikinang mula sa ilaw ng aming chandelier. Kung wala ang pera ko, ang mga koneksyon ko, ang proteksyon ko, magiging nobody ka ulit. Isang magandang mukha lang na naghihintay ng mesa o sumasagot ng telepono. Inayos niya ang kanyang Hermes na kurbata, naghihintay na magmakaawa ako, umiyak, at mangakong hindi ako aalis kailanman. Sa halip, dumukot ako sa aking Chanel bag at inilabas ang aking mga susi. Susi ng mansion, susi ng Land Cruiser. Ibinilad ko ang mga ito sa aming granite counter, bawat isa ay lumilikha ng tunog sa bato. Tama ka, sabi ko. Alamin natin. Nawala ang kulay sa kanyang mukha habang naglalakad ako, patungo sa pinto. Iniiwan ang lahat ng binili niya para sa akin. Pero 3 oras na ang nakalilipas noong nangyari iyon. Ngayon, nakaupo ako sa lobby ng Shangri-La at the Fort. Pinapanood ang security footage sa aking telepono. Oo, may access ako sa mga kamera ng aming penthouse sa BGC. Isa pang bagay na hindi alam ni Anton na naiintindihan ko. Nagpapabalik-balik siya ng lakad sa aming kusina, pinupulot ang mga susi, ibinababa ang mga ito, at may tinatawagan. Malamang si Nathan. Baka ang tatay niya. Siguradong hindi pulis, dahil ano ang sasabihin niya? Iniwan ng asawa ko ang kanyang mga susi at lumayas? Lumapit ang concierge na may banayad ng ngiti. Miss Reyes, handa na po ang inyong suite. Ang apelyido ko sa pagkadalaga ay tila bago sa aking dila nang magpa-reserve ako kaninang umaga, ngunit akin ito. Ang tanging bagay na hindi kayang bilhin, ibenta, o ipagpalit ni Anton. Binayaran ko ito gamit ang sarili kong pera. Ilang milyong piso na naipon mula sa tinatawag ni Anton na cute little hobby ko sa stock trading. Pinagtatawanan niya ako sa mga party, sinasabi sa mga tao na naglalaro lang ako ng stocks gaya ng paglalaro ng tennis ng ibang misis. Walang nakakaalam na pinalago ko ang kanyang initial allowance na 500,000 at ginawa itong sapat na halaga para mabuhay ako ng ilang taon. Ang suite ay mas maliit kaysa sa aming penthouse, ngunit hamak na mas malawak ang mga posibilidad. Ibinaba ko ang aking nag-iisang maleta, ang itinago ko sa aking gym ilang buwan na ang nakakaraan, dahan-dahang pinupuno ng mga gamit sa bawat pagbisita. Minomonitor ni Anton ang aming mga credit card, ngunit hindi kailanman kinuwestiyon ang mga biyahe sa gym. Tutal, kailangang panatilihin ng mga trophy wife ang kanilang ganda. Nag-vibrate ang aking telepono. 17 missed calls na. Binura ko ang kanyang contact, pinanood ang kanyang numero na maging mga numero na lang sa screen. Aksidenteng nag-play ang unang voicemail nang subukan kong i-silent ito. Mila, kalokohan ito. Umuwi ka na. Pag-uusapan natin kung ano man ang ikinagagalit mo. Ang boses niya ay may tunong kontrolado. Parang naghahandle siya ng isang volatile investment sa halip na isang asawa. Sa ika-5 mensahe, nababasag na ang kontrol. Hindi ka pwedeng basta na lang umalis. Kalahati ng lahat ay nakapangalan sa ating dalawa. Kailangan mo rin ang pirma ko. Binura ko silang lahat. Ang umagang ito ay tila ibang buhay na. Nagising ako ng 6:00 ng umaga, gaya ng nakasanayan. Mag-isa sa aming California king bed dahil nakatulog na naman si Anton sa kanyang study room. Napapaligiran ng mga monitor na nagpapakita ng trading sa Tokyo. Nakaprogram na ang coffee maker. Sa kabila ng sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan, natutunan kong gamitin ang bawat appliance sa kusinang iyon. Ang sabi niya noong dinner party nung nakaraang buwan ay hindi raw ako marunong magpaandar ng toaster. Tumawa ang lahat, pati na ako, ang mabuting asawa na alam ang kanyang papel. Nakatayo ako sa aming floor-to-ceiling na bintana, 23 floors ang taas, pinapanood ang pagising ng lungsod ng Taguig.
Ang silk robe na regalo niya noong Pasko ay makati sa balat. Designer label pero maling size, pinili ng kanyang assistant na nag-akalang lahat ng asawa ay size 2. Anibersaryo namin ngayon, 4 na taon na. Hindi niya ito nabanggit kahit minsan ngayong linggo, ngunit tumigil na akong umasa na maalala niya ito pagkatapos ng 2 taon. Ang imbitasyon sa charity lunch ay nakapatong sa aming marble counter. Isa na namang palabas kung saan ngingiti ako habang nagkukumpara ng mga rest house ang mga misis. Tatanungin ako ni Helen Bernal tungkol sa aking maliit na hobby gamit ang mapang-uyam ng ngiti. Naglalaro ka pa rin ba ng phone stocks mo, Hija? Sasabihin niya, hindi alam na mas malaki ang kinita ko ngayong quarter kaysa sa dental practice ng asawa niya. Doon ko napagpasyahang ayusin ang study room ni Anton, naghahanap ng aming insurance documents. Maselan siya palagi sa kanyang espasyo. Lahat ay nakaayos ng husto. Ang voice recorder ay nasa kanyang mesa. Yung maliit na silver device na ginagamit niya para sa mahahalagang ideya. Nang masagi ko ito habang inaabot ang mga files, kumalansing ito sa sahig na marmol at nagsimulang mag-play. Ang boses niya ay pumuno sa silid, nasa kalagitnaan ng pakikipag-usap. Nagtanong siya kahapon kung pwede niyang makita ang investment statements natin. Tawanan. Sinabi ko sa kanya na masyadong komplikado, maraming numero. Naniwala naman siya. Nathan, kaya kong papirmahin siya kahit ibigay niya ang mga bato niya at ang itatanong lang niya ay kung anong ballpen ang gagamitin. Nanginig ang aking mga kamay nang pulutin ko ito, nakita ang petsa. Noong nakaraang Martes, ang araw na dinalhan ko siya ng tanghalian sa opisina niya sa Makati, sinorpresa siya ng paborito niyang sushi. Tuwang-tuwa siya noon, ipinakilala ako sa bago niyang analyst bilang ang magandang Mrs. Buenaventura. Ngayon naiintindihan ko na ang ngisi sa mukha ng analyst. Nagpatuloy ang recording. Kaya perpekto ang ganitong klase, patuloy ni Anton. Maganda para sa mga litrato, sapat na tanga para kontrolin, at sapat na utang na loob para manatiling tahimik. Tinuruan ako ng mabuti ng ama, magpakasal sa ganda, magrenta ng talino. Ibinalik ko ang recorder sa eksaktong kinalalagyan nito, nakaposisyon ng tama kung paano niya ito iniwan. Pagkatapos ay nakita ko ang insurance papers at may isa pa, isang folder na may markang prenuptial amendments. Mga dokumentong may petsa noong nakaraang buwan na nagdaragdag ng mga sugnay tungkol sa pag-abandona, pagsuko ng mga ari-arian kung aalis ako nang walang makatwirang dahilan. Notaryado na at pineke ang pirma ko, pero napakahusay ng pagkakagawa. Nakatayo sa study room na yon, napapaligiran ng ebidensya ng kanyang tagumpay at ng aking kawalang halaga, may nabuong desisyon. Hindi lang siya mapangmata o malupit, siya ay sistematiko. Ako ay isang investment at pinaplano na niya ang aking depreciation. Ang suite sa Shangri-La ay may tanawin ng aming building. Nakikita ko ang aming penthouse mula rito. Nakabukas ang mga ilaw habang malamang ay kinakalkal ni Anton ang kanyang opisina. Naghahanap ng mga palatandaan ng aking kinuha. Wala siyang mahahanap. Kinunan ko lang ng litrato ang mga dokumento, kinopya lang ang mga files sa clouds na hindi niya alam na nag-e-exist. Ang tunay na pagnanakaw ay mangyayari mamaya, sa legal na paraan, sa pamamagitan ng 50% ng lahat ng inilagay niya sa pangalan ko para sa tax benefits. Tumunog muli ang telepono ko, sa pagkakataong ito ay si Don Ricardo Buenaventura. Ang ama ni Anton ay personal na tumatawag. Hinayaan ko itong tumunog, naaalala kung paano niya ako ipinakilala sa huling party niya. Asawa ni Anton. Maganda, hindi ba? Parang ako ay isang coat o relo, isang bagay na kailangang kilatisin at aprubahan. Pumasok ang text ni Margarita noon. Ang sekretarya na nagsilbi ng tsaa sa bawat pagtitipon ng pamilya. Balita ko umalis ka na. Room 12 and 47 kapag handa ka nang mag-usap. Mayroon akong 40 taong impormasyon na kailangan mo. Ngumiti ako, ang unang totoong ngiti sa loob ng ilang buwan. Sabi ni Anton, hindi ako tatagal ng 1 linggo nang wala siya. Pero hindi niya kailanman tinanong kung ano ang ginagawa ko sa lahat ng oras na iniiwan niya akong mag-isa. Hindi kailanman nagtaka kung bakit alam ng sekretarya niya ang apelido ko sa pagkadalaga. Hindi kailanman naisip na ang kanyang trophy wife ay maaaring nagte-take down notes. 7 araw,
Iyon lang ang kailangan ko para patunayang mali siya. Pagkatapos noon, gugugulin ko ang natitirang buhay ko para patunayan sa sarili ko na tama ako. Ang mga susing iniwan ko ay hindi pagsuko. Iyon ay deklarasyon ng giyera. At hindi tulad ni Anton, nabasa ko na ang lahat ng terms and conditions. 3 linggo na ang nakalipas mula noong gabing yon sa Shangri-La. Nakapagtatag na ako ng routine. Morning trades mula sa aking suite, lakad sa hapon sa BGC High Street, at sa gabi ay nire-repaso ang mga dokumentong dahan-dahang ibinibigay sa akin ni Margarita. Bawat file na ibinahagi niya ay nagbubunyag ng panibagong layer ng corruption ng Imperyong Buenaventura. Pero iba ang araw na ito. Ngayon ay May 15, ang aming totoong anibersaryo. At sa kabila ng lahat, pumayag ako sa isang hapunan para lang pag-usapan ng logistic. Sabi ni Anton sa telepono, ang boses niya ay maingat na neutral. Kailangan nating maging sibil dito. Ang salon sa Rockwell ay ang parehong salon na ginamit ko sa buong pagsasama namin. Si Celeste, ang aking hairdresser, ay hinahagod ang aking buhok ng may sanay na katumpakan. Special occasion? Tanong niya, hindi napapansin ang pait sa kanyang tanong. Anniversary dinner, sabi ko, pinapanood ang aking refleksyon na nagbabago sa kung ano ang gusto ni Anton. Makinis, kontrolado, mukhang mamahalin. 4 na taon, tama? Ang galing naman. Saan kanya dadalhin? Sa Antonios, ang paborito niya, kung saan alam ng mga waiter ang gusto niyang alak at nagpapadala ang chef ng libreng putahe sa regular niyang mesa. Ako mismo ang nagpa-reserve, alam kong makakalimutan niya kung hindi. Ang confirmation email ay nasa telepono ko, katabi ng 17 legal documents na inihanda ng aking abogado para sa tunay na layunin ngayong gabi. Ang damit ay nagkakahalaga ng 400,000, higit pa sa buwan ng sahod ng karamihan, na na-charge sa credit card na hindi pa niya pina-freeze. Dark blue ang paborito niyang kulay sa akin kahit na hindi siya nagkomento sa itsura ko sa loob ng 6 na buwan. Pinag-aralan ko ang sarili ko sa salamin ng butik. Bawat pulgada ay ang perpektong asawa na binuo niya, maliban sa flash drive na nakatago sa aking clutch na naglalaman ng 40 gigabytes ng ebidensya. Nag-vibrate ang phone ko pagkalabas ko ng salon. Slight change, basa sa text ni Anton, sasama sina Nathan at Diana. Kailangang pag-usapan ang Singapore deal. Same time, syempre. Ang aming anibersaryo ay naging business meeting. Nakaupo ako sa likod ng grab car, pinapanood ang paglabo ng Makati skyline at nag-type pabalik, perfect. Hindi niya mahahalata ang talim sa iisang salitang iyon. Hindi mapapansin na ito ang unang pagkakataong hindi ako naglagay ng heart emoji o love you sa aking sagot. Makalipas ang 20 minuto, isa pang text. Actually, mapilit si ama na pumunta tayo sa mansyon sa Forbes Park. Nagpa-cater siya. 8 months your PM. Papunta na sana ang driver sa Tagaytay. Change of plans, sabi ko sa kanya. Ibinibigay ang address ni Don Ricardo sa Forbes Park. Damang-dama ko ang ironiya. Nakasuot ako ng damit na kasing halaga ng isang maliit na kapalaran para kumain ng hapunan sa bahay ng isang lalaking hindi man lang nag-abalang alamin ang apelyido ko bago ito naging Buenaventura. Ang lupain ni Don Ricardo ay sumasakop sa malawak na ektarya ng perpektong damuhan. Ang circular drive ay puno ng mga sasakyan. Nakilala ko ang Bentley ni Nathan, 2 sasakyan ng iba pang hedge fund partners, at maging ang bagong Tesla ni Graham Chua. Hindi ito pagbabago ng plano. Ito ay isang patibong na nakatago sa anyo ng hapunan. Si Patricia ang nagbukas ng pinto. Ang ikatlong asawa ni Don Ricardo, mas bata sa akin sa edad na 28. Ang kanyang ngiti ay may bahid ng pagod na pagkilala na nakikita ko sa salamin nitong mga nakaraang araw. Mila, ang ganda mo, sabi niya, kahit na iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Bakit ka pumunta? Ang foyer ay bumukas sa main sitting room kung saan nandoon si Anton, may hawak na baso, ang pangatlo niya base sa kulay ng kanyang pisngi. Sumulyap siya sa akin, tinitingnan ang damit, ang buhok, ang effort at bumaling pabalik sa kanyang kausap nang walang pagbati. Kumaway si Nathan. Si Diana ay nakaupo sa hiwalay na lugar. Iniinom ang kanyang martini nang may dedikasyon ng isang taong mas gustong nasa ibang lugar. Ang napakagandang Mila,
Dumagundong ang boses ni Don Ricardo, lumabas mula sa kanyang study room. Hinalikan niya ang pisngi ko, amoy tabako at mamahaling alak. Kahit na naririnig ko na hindi ka nagiging lovely lately, itong kalokohan sa paghihiwalay, masama ito sa negosyo. Naiintindihan mo ba? Lumitaw si Margarita na may dalang tray ng champagne. Nagtama ang aming mga mata sa isang saglit, sapat na para makita ko na alam niya kung ano mismo ito. Habang inaabot niya sa akin ang baso, dumampi ang mga daliri niya sa akin. Ang ilang anibersaryo, bulong niya na halos hindi marinig, ay tungkol sa pagtatapos, hindi sa pagsisimula. Ang dining room ay nakaayos para sa 12 tao. Nakilala ko ang karamihan sa mga mukha, business partners, ang kanilang mga asawa, pati na ang abogado ni Anton, kahit nahuli ko na napagtanto iyon. Inorkwestra nila ang buong gabing ito para i-pressure akong bumalik sa ayos. Umupo ako sa itinalagang upuan sa pagitan ni Nathan at asawa ni Graham, nakaharap sa portrait ng ama ni Don Ricardo, ang orihinal na Buenaventura na nagtayo ng imperyong ito sa insider trading at estratehikong pagpapakasal. Dumating ang hapunan ng sunod-sunod. Sa pagitan ng sopas at isda, sinimulan ni Anton ang kanyang palabas. Nakakatawang kwento kung paano kami nagkakilala ni Mila, anunsyo niya, kahit walang nagtatanong. Baling ang atensyon ng silid sa kanya. Nasa isang business conference siya, naliligaw. Napadpad sa isang derivatives panel sa pag-aakalang tungkol ito sa art derivatives. Huminto siya para sa tawanan na mabilis namang ibinigay ng iba. Tinanong niya kung ang hedge funds ba ay tungkol sa landscaping investments. Literal na akala niya nag-uusap kami tungkol sa mga halaman sa hardin. Kathang-isip ang kwento. Nasa conference na yon ako para i-present ang aking graduate thesis tungkol sa market manipulation sa emerging economies. Pero hindi akma ang katotohanang iyon sa kanyang naratibo ng pagsagip sa isang magandang tanga. Salamat sa Diyos para sa mga ligaw na tuta. Dagdag ni Nathan, itinataas ang kanyang baso. Sila ang pinakamagandang alaga. Hinawakan ni Diana ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Isang kilos na naglalayong magbigay ng ginhawa, pero ang awa niya ay mas masakit pa sa mga insulto. Pinisil ko pabalik ng isang beses, saka nagpaalam. Powder room, bulong ko, kahit alam ng lahat na hindi naman talaga nag-aayos lang ang mga babae. Bahagyang nakabukas ang pinto ng study room ni Don Ricardo. Ang screen ng kanyang computer ay umiilaw. Nakalimutan sa pagmamadali niyang maging host. Pumasok ako sa loob, kinakabisado ang lahat. Ang ayos ng mesa, ang wall safe sa likod ng isang pangit na reproduction ng painting ni Monet. Ang filing cabinet na may markang private. Ang password niya ay nakasulat sa isang post-it note na nakadikit sa kanyang monitor. Ricardo 3, number 1936. Ang taon ng kanyang kapanganakan at ang paborito niyang Shakespeare character. Ang akala ng mga lalaking ito ay napakatalino nila. Mula sa bintana, nakikita ko ang hapagkainan. Lahat ay tumatawa sa kung anuman. Nakatayo na ngayon si Anton, sumisenyas gamit ang kanyang baso ng alak. Ginagampanan ang papel ng matagumpay na asawa, ng perpekto habang ang kanyang tunay na asawa ay nakatayo sa dilim, nangangalap ng impormasyon. Pagbalik ko, lumipat na sa negosyo ang usapan. Singapore expansion, leverage ratios, risk assessments. Ang mga asawa ay nakaupong tahimik, parang palamuti, habang pinag-uusapan ng mga lalaki ang milyon-milyon na parang monopoly money. Tapos si Nathan, lasing na para maging malupit, ay nagsalita. Alam mo kung ano si Anton? Isa siyang empire builder. At si Mila naman, siya ang trophy case. Maganda, elegante, pero sa huli pang-display lang. Ang tawanang sumunod ay may talim, parang alam nilang lahat na mas malalim ang hiwa ng biro kaysa sa inaasahan. Tinaas ni Anton ang kanyang baso. Best investment I ever made. Great tax benefits, minimal maintenance, at nag-a-appreciate ang value niya sa lahat ng tamang social events. Nililigpit ni Margarita ang mga plato, sadyang mabagal ang kanyang kilos. Nagkatagpo ang aming mga mata sa kabila ng silid, at sa kanyang tingin, nakita ko ang 40 taon ng naipong galit, 40 taon ng panunood sa mga babaeng tulad ko na minamaliit, itinatapon, pinapalitan,
Ang bahagya niyang tango ay nagsabi sa akin ng lahat. Narinig niya ang lahat, na-record ang lahat, at handa na siya kapag handa na ako. May nagbago sa loob ko. Hindi nabasag, kundi naging kasing tigas at linaw ng diamante sa aking daliri na biglang pakiramdam ay parang posas. Handa na akong pumili. Ang diamante sa aking daliri ay kuminang sa ilaw habang naglalakad ako palabas ng mansyon ni Don Ricardo ng gabing iyon. Bawat kislap ay tila maliliit na pangako ng paghihiganti. Sa kotse, dumukot ako ng murang flip phone mula sa ilalim ng passenger seat. Binili gamit ang cash sa isang sari-sari store kung saan hindi sila nagtatanong. Nag-type ang mga daliri ko ng simpleng mensahe sa nag-iisang numerong nakasave. Martes, 2 p.m., Jade Garden, Binondo. Ang sagot ni Margarita ay dumating sa loob ng ilang minuto. Magdadala ako ng tsaa. Ang 3 araw ng paghihintay ay parang 3 taon. Pinanatili ko ang aking routine sa Shangri-La, nag-order ng room service, gumawa ng maliliit na trades para panatilihing matalas ang isip ko. Tumigil na sa pagtawag si Anton. Ang abogado na niya ang nag-aasikaso ng lahat, nagpapadala ng mga formal na liham tungkol sa reconciliation para sa kapakanan ng financial stability. Bawat liham ay diretso sa shredder, pagkatapos ay kay Attorney Patricia Lim, ang bago kong abogado na nakatira sa Quezon City, malayo sa mga koneksyon ni Anton sa Makati. Dumating ang Martes na maulap at maalinsangan. Ang Jade Garden ay nakasiksik sa pagitan ng isang punerarya at isang tindahan ng mga pekeng bag. Ang mga bintana nito ay malabo dahil sa usok ng dimsum baskets. Walang sinuman mula sa mundo ni Anton ang mapapadpad dito, kaya perpekto ito. Nakaupo na si Margarita sa sulok, nakasuot ng cardigan kahit mainit, mukhang lola ng kung sino na naligaw papuntang simbahan. Pero ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay may hawak na 40 taon ng maingat na dokumentadong poot. Mrs. Buenaventura, panimula niya at pinutol ko siya. Reyes, gamit ko na ang apelyido ko sa pagkadalaga ngayon. Ngumiti siya, tinutulak ang isang lata ng butter cookies sa mesa. Mukhang lumana ang lata. May nakapintang bulaklak sa ibabaw, yung klase na ginagamit ng tita mo para sa mga gamit sa pananahi. Sa loob, nakabalot sa tissue paper ay isang tube ng lipstick. Iikot mo ang ilalim ng 3 beses, tapos hilahin mo, utos niya. Ang lipstick ay isa palang flash drive, 16 GB ng tinatawag ni Margarita na insurance. Nagsimula akong mangolekta noong 1982, sabi niya, halos hindi marinig ang boses sa ingay ng restaurant. Ang unang asawa ni Don Ricardo, si Elena, alam niyang may mali sa libro ng kumpanya. Pinakiusapan akong magmanman, makinig, tapos nagkaroon siya ng aksidente. Gumawa ng air quotes ang mga daliri ni Margarita sa huling salita. Isang kotse, maaliwalas ang panahon, nawala ng preno. Pagkatapos noon, itinago ko ang lahat. Bawat memo, bawat transcript ng tawag na maa-access ko, bawat kabit na binayaran gamit ang pondo ng kumpanya, bawat SEC filing na hindi tugma sa internal documents. Dinala ng waiter ang tsaa at tumahimik kami hanggang sa umalis siya. Nagsalin si Margarita ng may matatag na kamay kahit napansin ko ang bahagyang panginginig nang banggitin niya si Elena. Ang pangalawang asawa, si Carolina, mas tumagal siya. Matalinong babae, MBA galing Wharton, nagsimulang magtanong ng mga tamang tanong sa ika-4 na taon. Ipinasok siya ni Don Ricardo sa mental hospital dahil sa exhaustion. Pinirmahan niya ang divorce papers mula sa psychiatric facility, isinuko ang lahat ng claim para maiwasan ang habambuhay na gamutan. Lumamig ang tsaa ko habang binalangkas ni Margarita ang 2 dekada ng krimen sa pananalapi. Bawat isa ay maingat na nakadokumento sa maliit na drive na iyon, pero inireserba niya ang pinakamasama sa huli. Hindi lang kasabwat ang asawa mo, ginugroom niya ang asawa ni Nathan, si Diana. May paper trail, mga bulaklak na nakacharge sa shell companies, hotel reservations na tumutugma sa mga kunwaring client meetings niya. Plano ka nang iwan ni Anton, Mila. Pero una, kailangan niyang sirain ang kredibilidad mo. Yung anniversary dinner, lahat sila ay saksi sa iyong unstable behavior.
Ang pag-alis mo, pag-iwan ng susi, ipapalabas nilang breakdown yon. Dumating ang basket ng dumplings, pero ni isa sa amin ay hindi ginalaw ito. Iniisip ko ang kamay ni Diana na pumisil sa akin noong hapunan. Iniisip kung totoo ba ang simpatya niya o bahagi ng isa pang laro. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa kwarto ng hotel gamit ang laptop ko, nakaload ang flash drive, nag-i-scroll sa ebidensya ni Margarita. Nakaka-overwhelm. 40 taon na siksik sa mga folder na nakategorya ayon sa taon, sa krimen, sa biktima. Pero kailangan ko pa ng higit pa. Kailangan ko ang sariling records ni Anton para patotohanan ang lahat. Sinagot ni Ate Patricia Lim ang tawag ko sa ikalawang ring kahit hating gabi na. Kailangan kong gumawa ng kumpanya. Sinabi ko sa kanya. Isang bagay na parang wala lang. Pwedeng kahit ano. Kailan? Bukas. Rush job yan. Mahalang bayad. Magbabayad ako ng triple. 2 oras na biyahe sa Slex, lampas sa mga exit ng Alabang at Santa Rosa, kung saan nakatira ang mga kasamahan ni Anton sa kanilang sariling marmol na kulungan. Ang opisina ni Patricia ay nasa ikalawang palapag ng isang gusali sa Quezon City na mayroon ding dentista at tax preparer. Walang marmol, walang modern art, diploma lang sa dingding at coffee maker na mukhang ilang dekada na ang tanda. Nakagawa na siya ng mga papeles. Phantom Rose Holdings LLC, Incorporated, rehistrado, na may business address na papunta sa isang P.O. Box na papunta sa isa pang LLC na papunta sa wala. Ang istruktura ay ganap na legal, paliwanag niya habang iniaabot ang mga dokumento sa mesa. Pero sapat na komplikado na aabutin ng ilang buwan ng forensic accounting bago matrace. Sa panahong iyon, nagawa mo na kung anuman ang pinaplano mo. Paano mo nalaman na may pinaplano ako? Sumandal si Patricia, pinag-aaralan ako. Dahil ang mga babaeng nagbabayad ng triple para sa Rush Incorporation ay hindi ginagawa ito para magsaya. Ginagawa nila ito para mabuhay. Pagkalipas ng 1 linggo, umalis si Anton papuntang Singapore. 5 araw ng meetings tungkol sa expansion sa Asian markets, sabi niya. Kahit na alam ko mula sa intelligence ni Margarita na nagsiset up talaga siya ng mga account na hinding-hindi ko magagalaw. Ang kasambahay, si Maria, ay tila nakahinga ng maluwag nang sabihin kong magpahinga muna siya ng 1 linggo. Paid vacation. Spring cleaning, paliwanag ko. Kailangan kong gawin ito mag-isa. Mag-isa sa aming penthouse, naging ibang tao ako. Hindi ang trophy wife, hindi ang palamuti, kundi isang forensic archaeologist na naghuhukay ng ebidensya ng sarili kong pagkawasak. Ang password ni Anton sa opisina ay nakakahiyang sentimental. Ang petsa ng aming kasal na parang may kahulugan niyon sa kanya bukod sa tax advantage. Ang computer niya ay nakabukas parang confession booth. Folder sa loob ng folder. Trades na may timestamp hanggang sa minuto na nagpapakita ng malinaw na pattern. Manananghalian si Don Ricardo kasama ang ilang ehekutibo. Sa loob ng ilang oras, gagawa si Anton ng trades sa mga kumpanyang iyon. Napakalinaw ng pattern kapag alam mo na kung ano ang hahanapin. Sa kanyang nakakandadong drawer, yung akala niya ay hindi ko alam, nandoon ang mga sulat na nagpasama ng sikmura ko. Hindi lang tungkol kay Diana, kundi tungkol sa akin. Mga email kay Nathan na tinatalakay ang aking mental fragility. Mga suhestyon na baka kailangan ko ng professional intervention. Mga plano na ipa-evaluate ako sa isang psychiatrist na kilala ni Don Ricardo, yung tumestigo sa commitment ni Carolina. Nanatiling matatag ang mga kamay ko habang kinukunan ng litrato ang bawat pahina. Ina-upload ang bawat file sa encrypted cloud storage ng Phantom Rose Holdings. Ang bawat dokumento ay ibinalik ko ng eksakto kung saan ko nakuha, pantay hanggang sa milimetro. Babalik si Anton sa isang opisina na mukhang hindi nagalaw, habang hawak ko ang mga kopya ng lahat ng bagay na pwedeng sumira sa kanya. Ang huling dokumento ay nasa personal niyang safe. Itinago niya ang kombinasyon sa isang libro tungkol kay Warren Buffett. Sa pag-aakalang matalino siya, sa loob, lampas sa pera at gintong barya, ay isang solong folder na may markang exit strategy, hindi para sa trades o negosyo, para sa akin.
Isang timeline na nagpapakita kung kailan mag-file ng divorce, paano i-claim ang abandonment, aling mga asset ang itatago muna. Ang pag-elimina sa akin ay nakaschedule na parang isang merger, kumpleto sa profit projections. Kinunan ko ang lahat, tapos naupo sa leather chair niya, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Sa kung saan man dyan, malamang ay nagfa-file si Margarita ng sarili niyang reports. Si Patricia ay nagsiset up ng susunod na yugto ng corporate structures at si Anton ay mahimbing na natutulog sa Singapore, nananaginip ng mga imperyong itinayo sa mga buto ng mga babaeng nagtiwala sa kanya. Mali siya sa isang bagay. Hindi lang ako basta tropeyo sa kanyang case. Ako ang may hawak ng maso. Ang maso sa aking kamay ay biglang bumigat kaysa sa buong mahogany desk ni Anton. Ibinaba ko ang metaporikal na sandata at tumayo mula sa kanyang upuan. Ang refleksyon ko ay nahagip sa madilim na screen ng computer. Isang babae na halos hindi ko makilala. Isang taong mas matigas at mas mapagkalkula kaysa sa dalagang naglakad sa altar 4 na taon na ang nakakaraan. Kinabukasan, bumalik ako sa routine ko sa wellness center sa BGC. Ang pool ang aking santuwaryo, 50 laps kung saan ang mundo ay natutunaw sa chlorine at ritmo. Umaahon ako sa tubig nang lumitaw si Diana. Ang kanyang Lululemon workout set ay malinis, pero ang mukha niya ay haggard. Ang dark circles ay hindi maitago ng concealer. Alam na ni Nathan, sabi niya nang walang pasakalye, sumusulyap sa paligid ng walang tao na pool deck tungkol sa mga mensahe ni Anton sa akin. Kumuha siya ng private investigator, ipinaklone ang mga telepono natin. Tumutulo ang tubig mula sa buhok ko papunta sa marble tiles. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil kung anuman ang pinaplano mo, at huwag mo akong insultuhin sa pagpapanggap na wala. Ang mga lalaking ito ay hindi lang nagagalit kapag na-corner. Gumaganti sila. Ibinaba niya ang kanyang malaking salamin, ipinapakita ang pasa sa kanyang panga, maingat na tinakpan, pero kitang-kita sa ganitong lapit. Naglilipat na ng assets si Nathan offshore. Tumatawag na si Don Ricardo sa mga huwes na kalaro niya sa golf. Alam nilang may parating. Bago ako makasagot, wala na siya. Ang kanyang takong ay tumutunog sa basang sahig ng may layunin. Naupo ako doon, humahapdi ang ilong sa chlorine, iniisip kong ipinadala ba siya para subukan ako o balaan ako. Sa mga taong ito, ang kabaitan at kalupitan ay madalas nakasuot ng parehong maskara. Nang gabing iyon, umuwi si Anton na may dalang kala lilis, ang bulaklak na pinakaayaw ko, kahit na minsan ko lang nabanggit iyon 3 taon na ang nakakaraan. Nagdadala siya ng rosas para sa bawat okasyon mula noon, kapag naalala niya ang mga okasyon. Ang mga lilis ay may ibig sabihin. Ibig sabihin ay nagbibigay atensyon na siya ngayon. Naisip kong pwede tayong maghapunan ng sabay, sabi niya. Inilalagay ang mga ito sa counter kung saan dating nakalagay ang mga susi ko. Gaya ng dati, hindi kami kumain ng sabay ng walang ibang tao sa loob ng 6 na buwan. Pinanood ko siyang magsalin ng alak, ang mamahaling alak na karaniwang iniipon niya para sa mga kliyente, at nag-ayos ng keso sa plato ng may kakaibang pag-iingat. Ang kanyang mga kamay na karaniwang matatag sa pagpirma ng milyon-milyong kontrata ay nagpapakita ng bahagyang panginginig. Iniisip ko, sabi niya, umuupo sa tapat ko sa aming dining table na kasya ang 12, pero hindi kailanman nag-host ng family meal. Dapat tayong magbakasyon, tayo lang. Siguro sa lugar na yon sa Palawan na walang cell service. Di ba gusto mo ang dagat? Nabanggit kong gusto ko ang dagat minsan sa aming honeymoon habang ginugol niya ang buong biyahe sa conference calls. Ang katotohanang naalala niya ito ay parang bitag na handa ng pumitik. Kailan? Tanong ko, hinihiwa ang isang piraso ng keso ng may surgical precision. Sa susunod na linggo o mas maaga, bukas na bukas din. Ang pagmamadali niya ay naglaglag sa kanya. Mukhang stressed ka, mahal. Ang separation, ang pagtira sa hotel, hindi makakabuti sa'yo yan. Nagtulak siya ng dokumento sa mesa. Bagong insurance papers, paliwanag niya. Mas magandang coverage para sa ating dalawa. Sinundan ng mga mata niya ang kamay ko habang pinupulot ko ang ballpen. Naghahanap ng pag-aalinlangan o senyales ng hinala.
Sa ilalim ng mesa, kinukunan ng litrato ng phone ko ang bawat pahina. Ang app ni Attorney Patricia Lim ay tahimik na tumatakbo, nag-iimbak ng mga imahe sa encrypted cloud ng Phantom Rose. Nagtiwala ka sa akin, hindi ba? Ang tanong niya ay nakabitin sa pagitan namin parang chandelier na malapit ng bumagsak. Buong buo. Pagsisinungaling ko, pinipirmahan ang pangalan ko gamit ang parehong kamay na nagdokumento ng mga plano niyang sirain ako. Makalipas ang 3 araw, dumating ang nanay ko mula sa probinsya. Ang presensya niya ay inianunsyo mismo ni Anton, sinundo siya mula sa Naya, bagay na hindi niya ginawa kailanman. Dala niya ang maleta ni nanay, pinuri ang bagong gupit nito, tinanong tungkol sa hardin nito nang may kunwaring interes, sobrang pulido na kumikinang. Naku anak, singhap niya, hinihila ako sa gilid sa kusina habang nagtitimpla si Anton ng juice para sa kanya. Hindi mo sinabi sa akin na gumanda na ang lagay niyo. Mukhang sobrang devoted siya. Ang mga salitang gusto kong sabihin ay naipon sa likod ng ngipin ko. Umaarte siya, Nay. Palabas lang ito kung saan ikaw ang audience at ako ang props. At sa kung saan man, may finale na nagtatapos sa akin sa mental hospital o sa kabaong. Nay, ngumiti ako. Puno siya ng sorpresa. Ang linggong iyon ay naging masterclass sa kakayahan ni Anton. Mga concert na dati niyang tinatawag na aksaya ng oras. Hapunan sa mga restoran na binuok niya ng ilang buwan ng maaga, kahit alam kong ginamit ng assistant niya ang mga koneksyon kaninang umaga lang, isang surprise spa day para sa aming dalawa habang inaasikaso niya ang ilang negosyo. Tuwang-tuwa si nanay sa atensyon, talagang naluluha nang itoast siya ni Anton sa hapunan, tinatawag siyang babaeng nagpalaki sa isang hindi kapanipaniwalang anak. Pinanood ko mula sa kabila ng mesa habang ginagampanan niya ang papel ng perpektong manugang at napagtanto ko ng may malamig na kalinawan na hindi ko pa talaga nakitang sumubok si Anton noon. Ito siya sa full power. Ang karisma na nagtayo ng kanyang imperyo, nakadirekta ngayon sa pagkumbinsi sa nanay ko na ligtas ang anak niya. Sa huling gabi ng kanyang pagbisita, naupo siya sa kama ko sa guest room, hawak ang mga kamay ko. Anak, pumayat ka. At ang nangiti mo iba, parang praktisado. Hinawakan ng mga daliri niya ang cheekbones ko na mas matalas na ngayon dahil sa buwan ng halos hindi pagkain. Masaya ka ba? Sa likod niya, sa may pintuan, nakikita ko ang anino ni Anton sa pasilyo na nakikinig. Nasa eksaktong lugar ako kung saan ko plinanong mapunta. Sabi ko nang sapat ang lakas para marinig niya, sapat na malabo para maging totoo. Pagkaalis ni nanay, nag-text si Margarita tungkol sa pagkikita sa bagong lugar. Sa National Library kung saan siya nagboboluntaryo. Hindi nawala sa akin ang ironiya. Nagtuturo siya sa mga tao na magbasa habang napapaligiran ng pinakamakapangyarihang mga mangmang ng lungsod. Mga lalaking hindi kailanman nagbasa ng halaga ng buhay sa kanilang mga kontrata. Inilatag niya ang mga ginupit na dyaryo sa lumang mesang kahoy parang tarot cards na nagbubunyag ng hinaharap ko. Elena Buenaventura, 1994. Nahulog ang Mercedes sa tulay. Maaliwalas ang panahon, walang skid marks. Carolina Buenaventura, 2003. Ipinasok sa mental hospital dahil sa exhaustion. Nakipagdiborsyo habang nakasedate, naglaho pagkatapos pumirma ng papeles. Jennifer Buenaventura, 2015. Inakusahan ng embezzlement. Hindi siya nag-file ng bankruptcy. Huling alam na address ay shelter sa probinsya. Ngayon tingnan mo ito. Naglagay si Margarita ng 4 na litrato sa isang hilera. Elena, Carolina, Jennifer, at ako. Lahat mapuputi, lahat nasa pagitan ng 5'4" at 5 or 6. Lahat may parehong istruktura ng buto na maganda sa mga litrato sa charity events. Si Don Ricardo ang pumipili sa kanila, sabi niya ng mahina, iniisip ang mga estudyante sa paligid namin, parang casting calls. Bata, maganda, galing sa middle class na pamilya na humahanga sa yaman. Sapat na matalino para maging kawili-wili, hindi sapat na matalino para maging mapanganib. Ipakasal kay Anton. Gamitin para sa appearances. Pagkatapos itapon sa ika-4 na taon kapag nagsimula na silang magtanong. Bakit ika-4 na taon? Sapat na haba para magtatag ng patterns ng instability. Sapat na iksi para walang tunay na bond na mabuo sa social circle.
Sa ika-5 taon, wala ka na o sira ka na. Hinawakan niya ang kamay ko, manipis ang balat niya, pero malakas ang hawak. Nasa 4 years, 3 months ka na. Kung ano man ang plano mo, nak, gawin mo na ngayon. Naghintay ng matagal si Elena, lumaban ng masyadong hayagan si Carolina. Nagtiwala si Jennifer sa maling tao. Tinitigan ko ang mga babaeng nagdala ng pangalan ko bago ako, ang kanilang mga mukha ay lumalabo sa iisang babala. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko kay Margarita. Bakit ka na natili? Tumahimik siya sandali, inaayos ang mga clippings ng may katumpakan ng isang librarian. Anak ako ng unang sekretarya ni Don Ricardo. Nang mamatay siya, inalok niya sa akin ang trabaho dahil sa awa. 19 ako noon. Nagpapasalamat, tanga. Noong naintindihan ko na kung ano ang dinodokumento ko, nakulong na rin ako. Ibang klase ng bitag, pero hawla pa rin. Ngayon 62 na ako, invisible, at napakapasensyosa. Nagligpit na ng gamit ang mga estudyante sa paligid namin. Ang library ay nag-anunsyo ng closing time. Pagkatayo namin para umalis, inabot sa akin ni Margarita ang huling litrato. Isang dalaga, maganda, maputi, siguro 22 anyos. Sino to? Madison Reyes, na nanghalian si Don Ricardo kasama ang tatay niya noong nakaraang linggo. Kaka-graduate lang sa Lasal. Inaasahan ang engagement announcement sa loob ng 6 na buwan. Ang mga mata ni Margarita ay may hawak na 4 na dekada ng galit na nakompress sa laser focus. Siya ang susunod na ikaw, maliban na lang kung pipigilan natin sila ngayon. Ang litrato ni Madison Reyes ay parang nagliliyab sa bulsa ko habang paalis ako ng library. 22 taong gulang, nasa harap niya ang buong buhay, papasok sa parehong bitag na bumitag sa 4 na babae bago siya. Isinuksok ko ang litrato sa wallet ko sa likod ng luma kong student ID. Yung bago pa ako naging Mrs. Buenaventura, noong may sarili pa akong pangalan sa sarili kong mga pangarap. Kinabukasan, sinimulan ko ang unang withdrawal. 450,000 mula sa aming joint checking. Sapat para magmukhang pambili ng gamit sa bahay, hindi sapat para makuha ang atensyon ni Anton. Hindi man lang kumurap ang bank teller. Ang pagbili ni Mrs. Buenaventura ng mamahaling bagay ay kasing karaniwan ng kape sa umaga. Pinalitan ko ito ng cash sa 3 magkakaibang bangko, pagkatapos ay idineposito sa account ng Phantom Rose Holdings sa Quezon City. Ipinakita sa akin ni Patricia Lim kung paano gumawa ng paper trail na mukhang interior design consulting fees. Gusto ng BIR ang dokumentasyon, sabi niya, kahit nakatang-isip ito basta't maayos na na-file nakatang-isip. Nang gabing iyon, umuwi si Anton ng 9:00 sa halip na 7:00. Maluwag ang kurbata, nakahubad ang jacket, amoy scotch na ang hininga mula sa kung saang bar siya huminto. Nasa kusina ako nagtitimpla ng tsaa nang bahagya siyang matapilok sa may pintuan. Nawala ang Morrison account ngayon, anunsyo niya. Nagsasalin ng alak para sa sarili, P2 billion na assets ang nawala. Sabi nila, may concerns daw sa compliance. Maniniwala ka ba doon? Compliance concerns sa kumpanya ko. Pinanatili kong neutral ang mukha ko. Kahit alam kong nagpadala si Margarita ng anonymous tips sa compliance officer ng Morrison 2 linggo na ang nakakaraan. Nakakalungkot naman, sabi ko. Pinapanood siyang ubusin ang kalahati ng baso sa isang lagok. Iniisip ni Nathan na may nagsasalita sa mga kliyente namin. Nagsalin ulit siya, hindi nagaanong matatag ang kamay. Sabi niya may mga chismis daw tungkol sa investigasyon ng SEC. Kalokohan. Kinabukasan, naglipat ako ng 650,000. Kinabukasan, 15 spa treatments. Sinabi ko sa teller na nagtanong, gusto ng asawa ko na ipamper ko ang sarili ko. Ngumiti siya ng may pagkaunawa, malamang iniisip ang sarili niyang asawa na hindi mapapansin ang ganoong gastos. Ang pag-inom ni Anton ay tumindi kasabay ng kanyang pagkatalo. Bawat gabi ay may dalang bagong krisis. Isa na namang kliyente ang nag-pull out ng pondo. Isa na namang partner ang nagtatanong. Isa na namang chismis tungkol sa pakikialam ng gobyerno. Tatayo siya sa kanyang study room. Naka-speaker ang mga tawag habang nagpapabalik-balik at umiinom.
Pumipirma sa kung anuman ang dalhin ko sa kanya nang hindi binabasa. Power of attorney adjustments, insurance modifications, trust amendments. Ang pirma niya ay papangit ng papangit sa bawat araw. Tumawag si Patricia noong Huwebes ng umaga mula sa numerong hindi ko kilala. Pwede ba tayong magkita ngayon? Urgent. Nakita ko siya sa isang gas station sa Slex, nakaupo sa kanyang simpleng Honda, mukhang karaniwang abogado, maliban sa tensyon sa kanyang balikat. Kinontak ako ng NBI, sabi niya nang walang pasakalye. Alam nilang nire-representa kita, gusto nilang makipag-usap. Nanikip ang dibdib ko. Paano nila nalaman? Si Don Ricardo Buenaventura ay nasa ilalim ng investigasyon sa loob ng OT nung buwan. Isang dating empleyado na nagngangalang Dennis Chua ang naghain ng whistleblower complaint. Bumubuo sila ng kaso pero kailangan nila ng taong may inside access para magpatotoo. Inabot niya sa akin ang isang business card, Agent Sarah Coleman. Particular niyang hinanap ka, may sinabi ka ba sa kanila? Attorney-client privilege. Pero Mila, kung gagalaw ka, kailangan ngayon na. Kapag isinapubliko ng NBI ang investigasyon nila, lahat ng assets ay mapi-freeze. Lahat ng hindi mo na ilipat ay mabablock sa litigation ng ilang taon. Nang gabing iyon, pinanood ko si Anton na magsalin ng kanyang ika-6 na inumin bago maghapunan. Walang tigil ang tunog ng telepono niya. Nathan, Don Ricardo, mga abogado, crisis managers. Bawat tawag ay nagpapainom sa kanya ng higit pa, nagpapapirma ng higit pa. Pinaghihinalaan ang lahat maliban sa asawang tahimik na nagre-refill ng baso niya. Baka dapat kang kumain. Suhestyon ko, gumaganap na nag-aalalang asawa habang kinukwenta kung gaano pa katagal kakayanin ng atay niya ang ganito. Hindi ako gutom, bulong niya, tapos tumingin sa akin gamit ang mapupulang mata. Iba ka nitong mga nakaraang araw. Mas kalmado. Therapy, pagsisinungaling ko ng maayos, natututunang tanggapin ang hindi ko kayang baguhin. Dumating ang Sabado kasama ang monthly Ladies Auxiliary Meeting sa Manila Polo Club. Kinatatakutan ko ito, alam kong nandoon si Helen Bernal kasama ang kanyang grupo ng mga misis na ginawang libangan ang pagmamaliit sa akin sa loob ng 4 na taon. Pero ang balita ni Patricia ay nagsindi ng apoy sa loob ko. Isang timer na nagbibilang pababa kung kailan ako pwedeng tumigil sa pagpapanggap. Nagsimula si Helen bago pa man ako makaupo. Mila, darling, naglalaro ka pa rin ba sa little investment apps mo? Ang cute kapag may hobbies ang mga misis parang mga bata na may laruang kusina. Naghagikgi ka ng silid. Nakatayo si Margarita sa sulok nagbubuhos ng tsaa, invisible gaya ng wallpaper. Nagtama ang mga mata namin saglit. Actually, Helen, sabi ko, ang boses ko ay rinig sa buong silid. Ang portfolio ko ay tumaas ng 340% ngayong taon. Kumusta naman ang sayo? Nanahimik ang lahat parang guillotine. Ang mukha ni Helen ay naging gulat mula sa pagiging mapang-uyam. Ang bibig niya ay bumubuka-sara parang isda na inahon sa tubig. I'm sorry, what? Naisa tinig niya. 340%. Gusto mo bang makita ang statements? Particular kong na-enjoy ang pag-short sa pharmaceutical company ng asawa mo noong nakaraang buwan. Kumita ako ng malaki noong na-reject ang patent nila. Alam mo naman ang tungkol sa patent rejection, di ba? Namutla si Helen. Hindi niya alam. Sa paligid ng silid, ang ibang mga misis ay dumukwang paharap. Biglang nakikita ako bilang iba kaysa sa magandang palamuti ni Anton. Bagaman palagay ko, pagpapatuloy ko, hinahalo ang asukal sa tsako ng may sadyang kalmado. Ang ilan sa atin ay mas gusto ang totoong kusina kaysa sa laruan, at ang ilan sa atin ay mas gusto ang totoong portfolio kaysa sa nagpapanggap lang. Talagang ngumiti si Margarita. Hindi sobra, bahagyang taas lang ng labi habang nire-refill ang tasa ko. Nagpatuloy ang meeting sa kakaibang katahimikan. Ang karaniwang chismis ay napalitan ng maingat na sulyap sa direksyon ko. Mamayang gabi, maririnig ni Anton ang tungkol dito. Bukas ng umaga, malalaman ni Don Ricardo na may pangil ang manugang niya. Pero wala na akong pakialam. Tumatakbo na ang oras at pagod na akong minamaliit. Ang pagsabog ay nangyari noong Miyerkules. Nasa kwarto ako ng hotel nang umilaw ang telepono ko sa mga notification. Nag-file si Diana ng divorce mula kay Nathan at may dala siyang resibo.
Hindi lang pambababae, 3 kabit sa loob ng 2 taon, kundi financial fraud, nakatagong accounts, at isang partikular na nakakasumpang email trail kung saan tinalakay ni Nathan ang pagtatanggal kay Diana sa equation kasama ang kanyang abogado. Tumawag si Anton sa akin ng 17 beses sa isang oras. Sinagot ko sa ika-18. Anong sinabi mo sa kanya? Demand niya ng walang pasakalye. Kanino? Kay Diana? Iniisip ni Nathan na nag-leak ako ng impormasyon sa kanya. Sabi niya naging close daw kayo sa mga dinner na siguro ay... Wala akong sinabi sa kanya, sabi ko ng tapat. Nahanap ni Diana ang sarili niyang ebidensya, lumaban sa sarili niyang giyera. Kami ay parehong sundalo na hindi kailanman nagkumpara ng notes. Mula sa telepono, may narinig akong nabasag sa opisina niya. Nag-pull out na siya sa pondo, 20 taong partnership, wala na. Sabi niya trinaydor ko siya dahil sa isang babae. Ang tawa niya ay mapait, basag. Hindi naman ako interesado kay Diana. Masyado siyang matanda, masyadong matalino. Nag-iiwan lang ako ng options na bukas. Ang pag-amin ay dapat sanang masakit, pero wala akong naramdaman. Gumawa lang ako ng note sa phone ko. Ebidensya na maaaring kailanganin ni Patricia mamaya. Lagi mong iniisip na mas matalino ka sa iba? Narinig kong sumisigaw si Nathan sa background. Well, congratulations, sinira mo tayong dalawa? Namatay ang linya. Hindi na tumawag ulit si Anton pero nag-text si Margarita makalipas ang 1 oras. Tumawag ng emergency meeting si Don Ricardo, lahat ng partners. Ang imperyo ay gumuguho na. Tinitigan ko ang text ni Margarita ng 1 buong minuto. Ang mga salitang, ang imperyo ay gumuguho na, ay umiilaw sa screen ko parang propesiya na, sa wakas ay nagkakatotoo. Gumalaw ang mga kamay ko nang walang malay na pag-iisip, humuhugot ng pulang wig mula sa closet ko. Binili gamit ang cash 3 linggo na ang nakakaraan mula sa isang costume shop sa Quezon Ave kung saan hindi sila nagtatanong. Ang damit ay polyester na galing sa department store, bagay na hinding-hindi isusuot ni Mrs. Buenaventura. Ang dark sunglasses ay kumumpleto sa transformasyon bilang nobody, kahit sino, isang taong hindi nag-e-exist sa mundo ng mga Buenaventura. Ang office building ni Nathan sa BGC ay may klase ng seguridad na mukhang kahanga-hanga pero palabas lang karamihan. Napunta na ako doon ng 2 dosenang beses bilang asawa ni Anton. Alam ko na ang mga gwardya ay nagpapalitan ng lunch break tuwing 12:30. Alam ko na ang assistant ni Nathan, si Sarah, ay laging umaalis ng 45 minutes para bumili ng pagkain sa malapit. Ang pagsakay sa elevator papuntang 42nd floor ay parang walang katapusan. Sa purse ko, isang Manila envelope ang may hawak ng printed screenshots ng bawat mensahe na ipinadala ni Anton tungkol kay Nathan. Ang panlilibak, ang panghahamak, ang detalyadong plano para nakawin ang mga kliyente niya kapag na-dissolve ang partnership. Pero ang tunay na lason ay nasa ilalim. Ang financial projections ni Anton para sa pag-acquire kay Diana pagkatapos ng divorce nito, kumpleto sa kalkulasyon tungkol sa minana nitong yaman at paano ito ma-access sa pamamagitan ng kasal. Ang pinto ng opisina ni Nathan ay solid mahogany na may pangalan niya sa gintong letra. Isinilid ko ang envelope sa ilalim, narinig itong sumadsad sa kanyang Persian rug. Tapos naglakad pabalik sa elevator nang hindi nagmamadali. Ang security camera ay magpapakita ng isang babae na pwedeng maging kahit sino, naglalakad ng may layunin pero hindi nagmamadali. Makalipas ang 3 oras, finorward sa akin ni Margarita ang email mula sa assistant ni Anton. Partnership dissolution letter received from Nathan. Effective immediately. Legal team requesting emergency meeting. Ang Warwick Hotel ay tumatanggap pa rin ng cash kung marami ka nito. Nag-check-in ako sa pangalang Mila Reyes. Ang apelido ko sa pagkadalaga na parang baluti na sa wakas ay naalala ko kung paano isuot. Ang kwarto ay maliit pero malinis na may mesa kung saan ko inilagay ang laptop ko at ang burner phone na bigay ni Patricia. Ang whistleblower hotline ng SEC ay sumagot pagkatapos ng 12 rings. Una, automated system.
Pindutin ang 1 para dito, 2 para doon, parang ang pag-report ng financial crimes ay kasing simple ng pag-order ng pizza. Sa wakas, boses ng tao. Securities and Exchange Commission, Enforcement Division. Kailangan kong mag-report ng systematic insider trading sa Buenaventura Capital Management. Sabi ko, ang boses ko ay matatag gaya ng marmol. Mayroon akong 50 taong dokumentadong ebidensya, kasama ang time-stamped trades na tumutugma sa material non-public information. Ang ahente, sabi niya ang pangalan niya ay Jennifer Liu, ay nanatiling tahimik habang inilatag ko ang lahat. Ang mga pananghalian ni Don Ricardo kasama ang mga ehekutibo na sinusundan ng perfectly timed trades ni Anton. Ang shell companies, ang offshore accounts, ang pattern na napakalinaw na kayang sundan ng bata. Nagtanong siya ng mga teknikal na tanong na nagbunyag na naiintindihan niya kung ano mismo ang inilalarawan ko. Bakit ka lumalantad ngayon, Mrs. Buenaventura? Tumingin ako sa labas ng bintana sa skyline ng Makati. Lahat ng mga gusaling iyon na itinayo ng mga lalaking tulad ni Ricardo at Anton. Dahil naintindihan ko na sa wakas na ang pananatiling tahimik ay ginagawa akong kasabwat. At dahil pinaplano nilang gawin sa ibang babae ang ginawa nila sa akin. Pagkatapos ng tawag, kinuha ko ang 40 taong ebidensya ni Margarita, kinopya sa 3 magkakaibang drives at inilagay ang isa sa safety deposit box sa BDO, isa sa BPI, at isa sa safe ng opisina ni Patricia. Ang mga instruksyon ay simple. Kung may mangyari sa akin, ilabas ang lahat sa NBI, SEC at sa major newspapers ng sabay-sabay. Nang gabing iyon, ang itim na Mercedes ni Don Ricardo ay pumasok sa garahe ng aming building. Pinanood ko mula sa bintana ng penthouse nang lumabas siya, ang mukha niya ay mahigpit sa pagitan ng galit at takot. Hindi na siya nag-abala sa doorman, may sarili siyang susi, ang pribilehiyo ng isang biyenan na nagmamay-ari ng 30% ng pondo ng kanyang anak. Nasaan ang mga libro mo? Ang boses ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa penthouse bago pa man siya makarating sa study room ni Anton. Dad, anong mga libro? Si Nathan ay lumabas na, Anton. Nandoon ako sa kusina nagtitimpla ng kape nang may sadyang normalidad habang ang mga boses nila ay tumataas at bumababa sa dingding. Ang phone ko na nagre-record ng lahat ay nakasandal sa isang base sa mesa sa pasilyo. Nakukuha ang bawat salita. Wala na si Nathan, sabi ni Anton. Pero kaya nating mag-manage nang wala siya. Wala na si Nathan. Wala na ang Morrison. Hinila na ni Chua ang lahat ngayong umaga. Ang NBI ay nasa opisina ni Chua, Anton, nagtatanong tungkol sa trading patterns natin. Imposible yan. Lahat ng ginagawa natin ay bulletproof. Bulletproof hanggang sa may magsimulang magsalita. Bumaba ng mapanganib ang boses ni Don Ricardo. Nangako ka sa akin na hawak mo ang mga asawa. Sabi mo masyadong tanga si Mila para intindihin kung ano ang pinipirmahan niya. Tanga siya. Pagpupumilit ni Anton. Hindi nga siya marunong magbasa ng financial statement. Pumasok ako na may dalang coffee tray, ang mukha ko ay blangko. Ang devoted na asawa na nagsisilbi ng inumin habang ang mundo niya ay nandidiri sa kanya na parang muebles. Pareho silang tumingin sa akin. Si Don Ricardo na may malamig na pagsusuri. Si Anton na may mapanghamak na katiyakan. Cream? Tanong ko kay Don Ricardo. Hindi niya ako pinansin, bumaling pabalik sa kanyang anak. Hanapin mo ang leak, ayusin mo ito o tapos tayong lahat. Nagtrabaho sila hanggang 2:00 ng madaling araw, ikinalat ang mga papel sa study room ni Anton parang tarot cards na baka magbunyag ng hinaharap nila. Narinig ko ang printer ni Anton na walang tigil sa pagtakbo, mga dokumentong shine shred, mga tawag sa mga abogado na naniningil ng 100,000 kada oras para sumagot ng telepono sa hating gabi. Pagdating ng 3:00, nakatulog na si Anton sa upuan niya, napapaligiran ng ebidensya ng kanyang gumuguho na imperyo. Ang ulo niya ay nakapatong sa salansa ng kontrata, ang laway ay tumutulo sa mga papel na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang dakilang henyo sa pananalapi, naging isang pagod na lalaki na nagtayo ng kanyang trono sa mga buto ng mga babaeng minaliit niya. Gumalaw ako sa aming penthouse sa huling pagkakataon,
Hindi nang may nostalgia, kundi nang may klinikal na kahusayan ng isang taong nakaalis na. Ang mga damit ko ay nanatili sa closet. Hayaan siyang magpaliwanag sa mga tao kung bakit iniwan ng asawa niya ang lahat. Ang mga alahas ay nanatili sa mga kahon nito. Blood diamonds at gilt gold na hindi kailanman naging akin talaga. Sa purse ko, ang laptop ko, ang tunay kong ID, at ang banking information para sa Phantom Rose Holdings na ngayon ay may hawak na eksaktong 50% ng aming liquid assets, legal na na-withdraw sa nakalipas na mga linggo. Ang mga susi ay napunta sa granite counter kung saan nagsimula ang lahat. Susi ng bahay, susi ng kotse, susi ng safe, nakahanay ng may katumpakang militar. Sa tabi ng mga ito, isang solong note sa aking personal stationery, yung mamahaling klase na binili niya para magmukha akong kagalang-galang. Check your accounts. Hindi nagtanong ang doorman kung bakit aalis si Mrs. Buenaventura ng 3:00 ng madaling araw na may dala lang na purse. Sa mundo nila, ginagawa ng mayayaman ang gusto nila kung kailan nila gusto. Malamang nakapanood na siya ng Stranger Things. Ang hangin ng Oktubre ay dumampi sa mukha ko pagtapak ko sa kalye, malamig at matalim at ganap na perpekto. Sa likod ko, 23 floors ang taas, natutulog si Anton sa upuan niya. Walang kamalay-malay na ang asawa niya ay nagpaputok na ng unang bala sa giyerang hindi niya alam na nagsimula na. Sa loob ng 6 na oras, magigising siya para matuklasang wala na ang mga may hawak ng accounts niya at papalapit na ang NBI. Nagtanong ang Grab driver kung saan at sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, nagbigay ako ng address na ganap na akin. Ibinaba ako ng Grab sa Warwick Hotel, saktong nagsisimulang pinturahan ng araw ang mga salaming gusali ng Makati ng ginto. Nagbayad ako ng cash, naglakad sa lobby ng hindi lumilingon, at sumakay sa elevator papunta sa kwarto ko sa 12th floor. Mula sa bintana ko, may perpekto akong tanawin ng aming building ni Anton. Dati, siguro, nag-order ako ng room service. Eggs Benedict, fresh fruit, kape na sapat ang tapang para gisingin ang patay. Ang normalidad nito ay parang surreal. Sa ganap na 6:52, binuksan ko ang laptop ko at pinanood ang aming joint accounts online. Alam kong no-notify ng mga bangko si Anton sa sandaling magbukas sila ng 7:00. Saktong 7:00, ni-refresh ko ang page. Ipinakita ng mga accounts ang automatic divisions na inilakad ni Patricia ilang linggo na ang nakakaraan, na trigger ng opisyal kong pagpapalit ng residence. 950 million na muling ipinamahagi ayon sa batas. Kalahati ng lahat, gaya ng isinaad sa prenup na pinagpilitan niya. Ang parehong prenup na akala niya ay poprotekta sa kanya, pero sa totoo lang ay gumagarantiya sa mga karapatan ko sa marital assets. Ang telepono ko, na nakataob sa puting mantel, ay umilaw ng 7:03. Lumabas ang litrato ni Anton, yung kuha sa kasal namin kung saan mukha siyang hindi matitinag. Hinayaan ko itong mag-ring hanggang voicemail. Pagsapit ng 7:15, 9 na beses na siyang tumawag. Binuksan ko ang voice recorder. Pinplay ang bawat mensahe ng malakas sa walang tao na kwarto. Unang mensahe, "Mila, anong nangyayari? Tumawag lang ang bangko. May error daw sa mga accounts natin." Ika-4 na mensahe, "Hindi ito nakakatawa. Tawagan mo ako. Kailangan nating ayusin ito bago magbukas ang merkado." Ika-11 na mensahe, "Anong ginawa mo? Anong ginawa mo?" Ika-19 na mensahe, "Please, kung ano man ang akala mong naa-accomplish mo, pwede nating pag-usapan to. Hindi mo naiintindihan ang posisyong kinalalagyan ko." Ika-28 na mensahe, "Dumadating na ang margin calls. Hindi ko mababayaran ang mga yon nang wala ang pondong yon. Sinisira mo ang lahat ng itinayo natin." Ika-35 na mensahe, "Mila, parang awa mo na. Kinifreeze na nila ang lahat. Nandito ang NBI. Diyos ko, sumagot ka." Tanghali na, ang boses niya ay naging pagmamakaawa mula sa pagiging mapag-utos. Ang ika-47 na tawag ay pumasok habang tinatapos ko ang ikalawang tasa ng kape. Sa pagkakataong ito, nakilala ko ang numero. Abogado niya, hindi siya. "Mrs. Buenaventura, ito si James Callerman. Kinuha ako ng asawa mo para pag-usapan ang irregular na paggalaw ng marital assets. Kailangan nating..."
Ibinaba ko at binlock ang numero. Tapos tinawagan ko si Patricia. Nagpapanik na sila, sabi niya, at naririnig ko ang ngiti sa boses niya. Lahat ng ginawa natin ay ganap na legal. Ang mga assets na iyon ay magkasamang pag-aari. Mayroon kang buong karapatan sa withdrawal at sinunod natin ang batas. Pwede niyang kontrahin pero aabutin ng ilang buwan. At sa panahong iyon, mas malaki na ang problema niya. Nang gabing iyon, kumakain ako ng hapunan sa kwarto ko. Isang perpektong piraso ng salmon na nalalasahan ko na dahil bumalik na ang gana ko nang mag-vibrate ang phone ko sa isang news alert. Binuksan ko ang telebisyon, inilipat sa news channel. Ang footage ay maganda sa kalupitan nito. Si Don Ricardo Buenaventura, ang lalaking nagtayo ng imperyo sa pagkatalo ng ibang tao, ay inilalabas mula sa kanyang mansyon sa Forbes Park na nakaposas. Ang kanyang pilak na buhok ay magulo. Ang kanyang karaniwang baluti na mamahaling suit ay napalitan ng gusot na polo. Dala ng mga ahente ng NBI ang mga kahon ng ebidensya lampas sa mga kamera. Bawat isa ay naglalaman ng 40 taon ng pasensyosong dokumentasyon ni Margarita. Inaresto ng mga awtoridad ang hedge fund mogul na si Ricardo Buenaventura kaninang umaga, anunsyo ng reporter. Kasunod ng ilang taong imbestigasyon sa insider trading, tax evasion at wire fraud. Isinasaad ng mga source na maraming whistleblowers ang nagbigay ng krusyal na ebidensya kasama ang detalyadong records na sumasakop sa 4 na dekada. Umilaw ang phone ko sa text mula kay Margarita, isang emoji lang ng champagne bottle. Si Margarita, na hindi kailanman nagpadala ng emoji sa tanang buhay niya, na nagsilbi ng kape sa mga lalaking ito habang dinodokumento ang mga krimen nila, ay sa wakas nakita na ang hustisya na dumating sa pintuan ni Don Ricardo. Lumipas ang 3 linggo sa kakaibang kapayapaan. Nakipagkita ako sa mga ahente ng NBI, nagbigay ng testimonya, nanood ng balita mula sa kwarto ko sa hotel habang gumuguho ang imperyo real time. Tumakas si Nathan papuntang Switzerland. Agad na umamin si Graham Chua, umaasang mapapagaan ang parusa. Ang ibang partners ay naging testigo, naguunahang ilaglag ang isa't isa para sa bawas na sentensya. Tapos noong Huwebes ng gabi, nahanap ako ni Anton. Nakaupo ako sa bar ng Shangri-La, umiinom ng champagne na binili ko gamit ang sarili kong pera. Perang kinita mula sa trades na ginawa ko habang akala niya ay naglalaro ako ng cute apps. Mukha siyang multo na nakasuot ng mamahaling suit. Hindi ahit, malalim ang mata. Ang kanyang Tom Ford jacket ay gusot na parang tinulugan niya. Sinira mo ang lahat, sabi niya nang walang pasakalye. Nakatayo ng masyadong malapit, amoy whiskey ang hininga. 6:00 ng gabi, humarap ako sa kanya mula sa bar stool. Sinalubong ang mapupula niyang mata ng diretsyo. Ibinunyag ko ang lahat. May pagkakaiba yon. May buhay tayo. May buhay ka. Ako ay may papel sa palabas mo. Sumimsim ako ng champagne, hinayaang humupa ang bula bago magpatuloy. Sabi mo, hindi ako tatagal ng 1 linggo nang wala ka. 21 days na at ikaw ang mukhang nalulunod. Inabot niya ang pulso ko. Ang mga daliri niya ay hangin lang ang nahawakan nang umiwas ako. Hindi mo naiintindihan ang ginawa mo. Nahaharap ang ama sa 20 taon. Wala na ang pondo. Lahat ay eksaktong kung ano ang itinayo niyo, isang bahay na gawa sa baraha. Tumigil lang ako sa pagpigil ng hininga. Ang mukha niya ay namilipit, napalitan ng galit ang desperasyon. Tinaasan niya ang boses, nakakakuha ng tingin mula sa ibang customer. Ikaw, natangang... Sir. Ang bartender, isang babaeng kasing edad ni Margarita, ay humakbang paharap. Kailangan ko kayong paalisin. Kilala mo ba kung sino ako? Demand ni Anton. Isang taong nanggugulo sa mga bisita namin. Kalmado niyang sagot. Dumating ang security sa loob ng ilang minuto. 2 lalaki na gumabay kay Anton palabas ng may propesyonal na kahusayan habang sumisigaw siya tungkol sa mga abogado at demanda. Bumalik ang bartender sa kanyang pwesto, pinunasan ng baso at naglagay ng isa pang champagne flute sa harap ko. On the house, sabi niya. Matagal nang dapat nangyari yan. 2 araw ang lumipas, pareho kaming tinawag ni Diana para tumestigo sa parehong araw, kahit hindi kami nag-usap.
Mukha siyang mas malakas kaysa sa nakita ko noon. Hindi na ang lanta na bulaklak sa mga dinner party. Nakaupo kami sa pasilyo ng korte, hindi nag-uusap, pero nagkakaintindihan sa lahat. Huling dumating ang testimonya ni Margarita at tumagal ng 3 araw. Dala niya ang resibo para sa lahat, bawat suhol, bawat banta, bawat babaeng sinira nila. Nagsalita siya tungkol sa aksidente ni Elena, ang pagkakakulong ni Carolina sa mental hospital, ang gawa-gawang bankruptcy ni Jennifer. Iniharap niya ang 4 na dekada ng ebidensya nang may katumpakan ng isang taong naghanda para sa sandaling ito buong buhay niya. "Bakit mo itinago ang lahat ng ito?" tanong ng prosecutor. Inayos ni Margarita ang kanyang salamin, tumingin ng diretso kay Don Ricardo kung saan nakaupo ito sa mesa ng nasasakdal. "Dahil alam ko na balang araw, may isang magiging matapang para gamitin ito. Isang katulad ni Mrs. Reyes." Naguluhan ng prosecutor. "Ang ibig mong sabihin ay Mrs. Buenaventura?" "Hindi," matatag na sabi ni Margarita. "Ang ibig kong sabihin ay Miss Reyes. Binawi niya ang pangalan niya. Binawi niya ang lahat." Nang gabing iyon, tumawag si Patricia na may balita. Sabi ng prosecutor, ang ebidensya pa lang ni Margarita ay sigurado nang magpapabagsak sa kanila. Hindi na makikita ni Don Ricardo ang kalayaan muli. Si Anton ay nahaharap sa 15 hanggang 20 taon. Nakatayo ako sa bintana ng hotel, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Lahat ng mga gusaling iyon na mananatiling nakatayo, matagal matapos maging alikabok ang Imperyong Buenaventura. Ang mga gusali ay mukhang mas maliit mula sa bintana ng opisina ni Patricia. O baka iba lang ang tingin ko sa kanila ngayon. Inilapag niya ang pinal na divorce decree sa kanyang mesa. Isang dokumento na walang bigat pero nagpabago sa lahat. "Lumabas ang desisyon ng hukom ngayong umaga," sabi niya, "hindi maitago ang kasiyahan. Ang bahay, 60% ng natitirang liquid assets plus ang iyong separate property ay mananatiling hindi magagalaw." Puno ang korte 3 araw na ang nakakaraan. Nakaupo si Anton sa tabi ng abogado niya, suot ang parehong suit na isinuot niya sa kasal namin, kahit na maluwag na ito sa katawan niya ngayon. Inukit ng stress ang kanyang golden boy polish, nag-iwan ng taong halos hindi ko makilala. Ang abogado niya, si Kellerman, ay sumubok ng huling desperadong hakbang. Si Mrs. Buenaventura ay nakinabang sa mga sinasabing krimen na ito. Namuhay siya sa luho, tinamasa ang kita. Tumayo ng maayos si Patricia, inilalabas ang kanyang laptop. "Your Honor, gusto kong mag-play ng recording mula sa personal voice recorder ni Mr. Buenaventura. May petsang 14 na buwan na ang nakakaraan." Ang boses ni Anton ay pumuno sa korte, malinaw at mapanghamak. Hindi niya maiintindihan ang financial statement kahit iguhit ko pa sa kanya. Yan ang kagandahan ng pagpapakasal sa dekorasyon. Masyado siyang tanga para magtanong ng mga komplikadong tanong. Si Judge Catherine Chua, isang babaeng malamang narinig na ang bawat baryasyon ng kwentong ito, ay tumingin ng diretso kay Anton. "Mr. Buenaventura, mukhang maling-mali ka tungkol sa talino ng asawa mo. Marahil kung hindi ka masyadong kumbinsido sa kanyang katangahan, naging mas maingat ka sana sa mga krimen mo. Ngayon, hawak ang desisyon, pinirmahan ko ang pangalan ko, Mila Reyes." Sa bawat linya na itinuro ni Patricia, bawat pirma ay parang pagbawi ng piraso ng sarili ko na nakalimutan kong nag-e-exist. "Ang whistleblower reward ay dapat pumasok sa susunod na linggo," dagdag ni Patricia. "Sa pagitan ng sa iyo at kay Margarita, magkakaroon kayo ng higit pa sa sapat para sa mga plano nyo." Naghihintay si Margarita sa lobby na nakasuot ng bagong suit. Unang beses ko siyang makita sa hindi damit katulong. Naglakad kami ng 2 blok papunta sa gusali kung saan dating nag-ooperate ang pondo ni Anton. Ang directory sa lobby ay may blankong espasyo pa rin kung saan nakalista dati ang Buenaventura Capital Management. "Third floor," sabi ni Margarita, pinipindot ang elevator button. "Binigyan tayo ng deal ng landlord. Apparently, ang pagkakaroon ng foundation para sa abuse survivors ay mas magandang PR kaysa sa pagkakaroon ng bakanteng opisina. Ang espasyo ay simple, 4 na kwarto na dating dental practice. Pero ang mga bintana ay nakaharap sa silangan, nasisinagan ng umagang araw
at may kung anong patula sa pagbuo ng aming hinaharap sa ibabaw ng guho ni Anton. Phoenix Foundation, basa ni Margarita mula sa pansamantalang karatula na isinabit namin kaninang umaga. Bumabangon mula sa abo. Dumating ang una naming kliyente ng hapong iyon. Si Jennifer Chua, asawa ng isang pharmaceutical executive na nagdudoktor ng clinical trial data. Mahigpit ang hawak niya sa folder ng mga dokumento na parang salbabida. Sabi ng asawa ko, praning daw ako. Bulong niya, tumitingin sa pagitan namin ni Margarita. Sabi niya, hindi ko naman daw maiintindihan ang siyensya. Dumukwang paharap si Margarita. Ang kanyang 40 taong karanasan ay siksik sa absolutong katiyakan. Bawat dokumento ay nagkukwento, Mrs. Chua. Tutulungan ka naming magsulat ng bagong katapusan. 2 linggo bago ang Pasko, tumawag ang nanay ko. Bibisita ko. Anunsyo niya, hindi nagtatanong. Kailangan kong makita ang anak ko. Lumipat ako sa isang 2-bedroom apartment sa Quezon City. Mas maliit kaysa sa penthouse, pero puno ng bintana at liwanag. Ang kusina ay masikip, pero gumagana, at tinuturuan ko ang sarili ko na magluto talaga, hindi lang mag-init ng pagkain. Dumating si nanay na may dalang isang maleta at 1,000 tanong na masyado siyang magalang para itanong. Sinalubong ko siya sa naiya mismo, minamaneho ang sarili kong gamit na Honda. Maasahan, praktikal, invisible sa trapik. Iba ang itsura mo, sabi niya. Pinag-aaralan ang mukha ko habang nasa traffic kami. Mas bata, parang mas magaan. Nung linggong iyon, hindi namin pinag-usapan si Anton o ang paglilitis o ang perang nakaupo sa mga accounts na pwede kong i-access pero bihirang galawin. Pinag-usapan namin ang foundation, ang dry humor ni Margarita, ang mga babaeng lumalapit sa amin na may dalang mga sikreto na parang mga bato. Nagluto ako ng Noche Buena, hamon na medyo tuyo, salad na perpekto, leche flan na galing sa llanera dahil may mga tradisyon na karapat-dapat mabuhay. Pinanood ako ni nanay na gumalaw sa kusina ko, komportable sa espasyo ko sa paraang hindi ko naramdaman sa penthouse. Masaya ka, sabi niya, hindi tanong, kundi isang revelasyon. Malaya ako, pagtatama ko, tapos napaisip na baka pareho lang yon. Nanatili siya ng dagdag na linggo, natutulog sa guest room na pininturahan ko ng sage green, nagbabasa ng libro habang nagtatrabaho ako sa mga kaso ng foundation. Sa huling gabi niya, niyakap niya ako gaya ng dati noong bata pa ako, bago ko natutunang umarte ng kaligayahan sa halip na maramdaman ito. Proud ako sa'yo, bulong niya. Hindi dahil sa pag-survive mo sa kanya, kundi sa pagiging ikaw mo. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang lumabas ako ng penthouse. Papasok na ang tag-araw sa Quezon City. At nakatayo ako sa pintuan ng bahay. Bahay ko na ngayon, kahit na bumalik lang ako para pirmahan ang mga huling papeles. Ang mga kwarto ay umaalingaw-ngaw sa kawalan. Ang mga gamit ni Anton ay matagal nang tinanggal ng mga kargador na inupahan ng nanay niya. Tumunog ang phone ko. Si Margarita, ang boses niya ay masigla sa paraang hindi pinahintulutan ng 40 taong katahimikan. May bago tayong kliyente, sabi niya. Asawa ni Senator Williams. 2 taon na siyang nagdodokumento ng campaign finance violations. Tiningnan ko ang mga susi sa kamay ko, yung mga binawi ko, yung mga iniwan ko, yung mga pinaghirapan ko. Mas mabigat na sila ngayon, may bigat ng layunin sa halip na paghihigante. Sa bintana, nakikita ko si Madison Reyes na naglalakad kasama ang bago niyang fiancé. Hindi si Anton na nagsisilbi ng 3 hanggang 5 taon sa minimum security o sinumang lalaking Buenaventura, kundi isang kaedad niya na hawak ang kamay niya na parang mahalaga ito. Ready for round 2? Tanong ni Margarita. Naisip ko ang 17 ng babae na dumaan sa aming mga pinto sa loob lang ng 3 buwan. 4 ang matagumpay na nakaalis sa kanilang asawa na buo ang assets. 13 ang nag-iipon pa ng lakas at dokumentasyon. Bawat isa ay natutunan ko na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha, isang dokumento bawat pagkakataon. Ipinanganak akong handa, sabi ko kay Margarita, sinasara ang pinto ng bakanteng bahay. Hindi ko lang alam yon hanggang sa may sumubok na kumbinsihin ako na wala akong kwenta. Ang kandado ay kumlik ng may pinalidad.
Naglakad ako papunta sa Honda ko, hinahagis ang mga susi sa ahente na magbebenta ng monumentong ito sa igo ni Anton. Ang kikitain ay magpopondo sa Phoenix Foundation para sa isa pang taon, baka 2. Habang nagmamaneho pabalik sa QC, pabalik sa mas maliit, mas mainit kong buhay, naisip ko sina Elena, Carolina, Jennifer, ang mga multo ng mga nakaraang asawa na tumahak sa landas na ito bago ako. Sila ay nasira o napatahimik o nabura. Pero ang mga kwento nila na iningatan sa maingat na dokumentasyon ni Margarita ay nagligtas sa akin. Ngayon, kami ni Margarita naman ang nagliligtas sa iba. Isang pirma bawat pagkakataon, isang babae bawat pagkakataon, nagtatayo ng tulay mula sa abo ng imperyong sinunog namin. Nag-vibrate ang phone ko sa text mula kay Diana. Kape bukas? May ipapakilala ako sa'yo. Kailangan niya ng tulong natin. Ngumiti ako, sumisingit sa trapik, pauwi. Ang tunay kong tahanan, hindi hawla na may doorman at marble counter kung saan ko sa wakas ibinaba ang mga susi at naglakad patungo sa sandaling ito. Ang buhay na ito, ang kalayaang ito na mukhang eksaktong gaya ng lagi kong ini-imagine. Hindi magarbo, hindi madrama at ganap na akin. Kung napasigaw ka sa tuwa sa kwento ng kalkuladong paghihiganti ni Mila, i-hit mo na ang like button ngayon. Ang paborito kong parte ay noong inihanay niya ang mga susi sa granite counter at naglakad palayo nang hindi lumilingon. Ano ang paborito mong sandali? Ilagay sa comments sa ibaba. Huwag palampasin ang mga kapanapanabik na kwento tulad nito. Welcome sa